Magandang araw, ako po si Jirins Hernandez Orozco, isang nursing student mula sa Luna Goco College. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa glycine and how our body synthesize it. So, saan ba nagsisimula ang paggawa ng glycine? Basically, ang starting material natin ay isang amino acid na tinatawag na serine. Sa loob ng katawan, ang serine ay maaaring i-convert para maging glycine. So, kung gagawin nating simple yung proseso, ganito lang siya. Serine goes to glycine. Pero, hindi siya basta-basta nagiging glycine. Kailangan ng isang enzymes para matulungan yung reaction na mangyari. Yung enzymes na tumutulong sa conversion na ito ay tinatawag na serine hydroxymethyltransferase or SHMT. Basically, ang SHMT yung tumutulong para ma-convert ang serine into glycine. So, kapag nakita natin yung diagram na serine, arrow, SHMT, then glycine, ibig sabihin, tinutulungan ng SHMT yung serine na ma-process para maging glycine. Pero, may isa pang importanteng nangyayari habang ginagawa itong conversion. Ngayon naman, habang kino-convert ang serine into glycine, may isang 1 carbon unit na inililipat. Yung 1 carbon unit na ito ay tinatanggap ng isang molecule na tinatawag na hydrofolate or THF. So, habang ang serine ay nagiging glycine, yung 1 carbon unit naman ay napupunta sa THF. Kapag natanggap na ng THF yung 1 carbon unit, nabubuo naman ang 5 to 10 methylene THF. So, basically, dalawang bagay ang nangyayari at the same time. Nabubuo ang glycine at nagbabago naman ang THF dahil tinatanggap nito yung 1 carbon unit. Ngayon, may tatlong importanteng term na kailangan nating tandaan dito. First is SHMT. Ito yung enzyme na tumutulong sa conversion ng serine into glycine. Second is PLP or pyridoxal phosphate. Ito yung active form ng vitamin B6 at kailangan nito para makatulong sa reaction ng enzymes. And third is THF or tetrahydrofolate. Siya naman yung tumatanggap ng 1 carbon unit during the reaction. So, simple lang, SHMT helps the reaction, PLP helps the enzymes, and THF receives the 1 carbon unit. Okay, ito na yung pinaka-main reaction na kailangan nating tandaan. Ang serine at THF ay involved sa reaction with the help of SHMT and PLP. Ang serine ay kino-convert into glycine and at the same time, yung 1 carbon unit mula sa serine ay napupunta sa THF kaya nabubuo ang 5 to 10 methylene THF. So, kung isang sentence lang ang tatandaan natin, serine is converted into glycine while its 1 carbon unit is transferred to THF. Iyon ang pinaka-basic na idea ng glycine synthesis. Ngayon naman, bakit ba importanteng makagawa ng glycine ang katawan? Una, ginagamit ang glycine sa protein synthesis, meaning kasama sa paggawa ng protein na kailangan ng katawan. Pangalawa, ginagamit din ito sa paggawa ng heme. Important ang heme dahil bahagi ito ng hemoglobin na tumutulong sa red blood cell na mag-carry ng oxygen. Glycine is also involved sa paggawa ng creatine na may role sa energy-related processes, especially sa muscles. And lastly, kasama rin ang glycine sa paggawa ng glutathione na tumutulong sa pagprotekta ng cell laban sa oxidative damage. So, kahit maliit na amino acid lang ang glycine, marami pala itong importanteng role sa katawan. So, paano naman ito connected sa real life?
makikita natin na yung glycine synthesis ay hindi lang isang chemical reaction na kailangan nating i-memorize. Connected siya sa normal function ng katawan. And for example, kailangan natin ng protein para sa iba't ibang structure and function ng ating katawan. Importante din ang hemoglobin para sa oxygen transport. May role din ang creatine sa energy-related processes at ang glutathione naman na involved para sa protection ng cells. Kaya, importanteng nakakagawa at nakakagamit ng glycine ang katawan para masuportahan ang mga proseso nito. Before I end, let's quickly summarize the whole process. Nagsisimula tayo sa serine. Then, with the help of the enzymes SHMT and its PLP cofactor, kino-convert ng serine into glycine. At the same time, yung 1 carbon unit ay nililipat sa THF which form 5 to 10 methylene THF. So, ang pinaka-importanting flow na dapat daan ay serine-glycine, which the help of SHMT and PLP, while the 1 carbon unit transfer to THF. That's basically how our body synthesize glycine from serine. And that's how our body synthesize glycine from serine. So even though simple lang yung process, important pala siya dahil connected ang glycine sa iba't ibang processes na kailangan ng katawan. That's all for my presentation. Thank you for listening.